magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ay nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad sa kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. morning, Father. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimabaya online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Hindi maikakaila na ang pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa ay iisa at hindi pwedeng paghiwalayin. Pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa, hindi pwedeng paghiwalayin. Ito ang nais ipakita ni Jesus sa ating ebanghelyo nang tanungin niya si Pedro. Ilang beses? 3. 3 beses na tinanong ni Jesus si Pedro kung iniibig ba niya si Jesus. At sa tuwing sinasagot ni Pedro si Jesus na, "Opo, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sa tuwing sumasagot naman itong si Pedro, aba, laging dinudugtungan ni Jesus ang kanyang tanong ng isang utos. Utos na paglingkuran ang kanyang kapwa. Sino yung kanyang kapwa?
yung mga tupa. No? Mga tupa ni Jesus. Pakanin at pangalagaan ang mga tupa. Ulitin ko, tupa, hindi tuta. Hello? Magkaiba yon, ha? Paglingkuran ang tupa, hindi tuta. Oh. Alam nyo ba pinagkaiba nun? Ha? Siguro naman nagkakaliwanagan tayo. Kilala nyo ang tupa sa tuta, hindi ba? Alam natin, 3 beses itinatwa ni Pedro si Jesus. No? Matapos nitong mangako kay Jesus na ibibigay niya ang kanyang buhay noong hugasan ni Jesus ang kanyang mga paa. Naalala niyo pa yung kwento? 'Di ba? Nung hugasan ni Jesus yung paa ni Pedro, ano sabi niya? Buhay ko man ay iaalay sa iyo. Naalala niyo yung kwento? Naalala rin yun ni Jesus. At siguro, yun yung dahilan. Siguro lang. Hindi naman nagpaliwanag si Jesus eh. Siguro yun ang dahilan kaya 3 beses din niyang tinanong si Pedro, iniibig mo ba ako? Kasi 3 beses mo kong tinatwa. 3 beses mo kong tinalikuran. Sa isang pagsubok, nakalimutan agad ni Pedro ang kanyang ipinangako. Nang dahil sa takot, tinalikuran niya ang kanyang sinasabing minamahal. At sa isang iglap, ang bilis nagbago ni Pedro noon. Kaya nga, yun na lang siguro ang malalaman natin. Bakit ba parang ang kulit ni Jesus? Ano? Bakit ba paulit-ulit si Jesus? Aba, 3 beses. No? 3 beses tinatwa ni Pedro si Jesus. Siguro, tinatanong lang niya para makasiguro. Makasigurong totoo bang mahal ni Pedro si Jesus? Pero, hindi lang puro salita ang nais ni Jesus. Hindi lang pag-ibig na sinasabi o sinasalita ang gusto ni Jesus, kundi ang gusto niya, pag-ibig na nakikita ng mata at pag-ibig na nararamdaman. Kaya nga sa bawat sagot ni Pedro, ang hamon ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Ulitin ko, tupa, hindi tuta. Siguro, no, nadala na si Jesus. No? Pwede. Siguro nadala na si Jesus dahil magaling lang magsalita si Pedro. Sana all nadadala. Nadala na ba kayo? Hello? Hindi pa rin kayo nadadala. No? Sana, no? Kasi itong si Jesus nadala na. No? Kasi ang galing mangako ni Pedro eh. Ang galing lang magsalita. Ang galing lang magsabing iniibig kita. Ang galing lang magsabing ibibigay ko ang aking buhay. Yung akala mo, panig sa'yo. Pero nang tumalikod, ipinagkanulo si Jesus. Ay, maraming ganyan ngayon. No? Akala mo, panig sa'yo. No? Konting kibot lang, pagtalikod, diba? Wala na. No? Kakaunti na sila. No? Tumalikod na. Kaya nga, hindi basta-basta naniwala si Jesus sa mga salita ni Pedro. Ang gusto ni Jesus, ipakita niya ang pag-ibig sa gawa. Ipakita ang pag-ibig sa gawa. Kung totoong iniibig ni Pedro ang Diyos, dapat ipakita niyang paglilingkuran niya ang kanyang kapwa. Dahil ang pagmamahal sa Diyos at paglilingkod sa kapwa ay iisa. Sa kahit anong panahon, panahon ni Jesus at panahon natin ngayon, ang dali magsalita. Tama? Ang dali magsalita. Pero kung ano ang dali ng pagsasalita, siya namang hirap ipakita sa gawa. Ilang beses na ba tayong napangakuan
Hello? Napangakuan na ba kayo? Ha? Umasa ba kayo? Naniwala ba kayo? Oo, di ba? Ilang beses na tayong nakuha sa matatamis na salita, pero wala ka namang nakita sa mga ipinangako. Wala kang naramdaman sa mga sinabi. At ang nakakalungkot, imbes na umayos ang buhay, ano nangyari? Mas lalong nasira at mas lalo tayong nalubog. Bakit nga ba ganun? No? Bakit nga ba ganun? May mga taong ang gagaling magsalita. Pero ang nakakapagtaka, bakit may mga taong paulit-ulit naniniwala? Hello? O baka naman, maniniwala ka pa din. Nabago ba ang buhay natin? Magkanong bigas? Nabago ba? Naniwala ka eh. Tapos sigurado ako, maniniwala ka na naman ulit dyan. Papalitan lang nila yung pangako. Maniniwala pa rin ng tao. No? Hindi ko alam sino may problema eh. Yung bang nangangako o yung hindi nadadala? Hello? Kasi nagiging tuta. Yan ang nangyayari. Hindi tupa. Nagiging tuta. Kaya susunod-sunod na lang. 'Di ba? Nakakapagtaka eh. Kaya tayo nabibigo ay dahil ang bilis nating maniwala sa mga salita at hindi tayo naghahanap ng gawa. Maghanap na ng gawa. Sa susunod, okay, nadapa ka na. Okay, nagkamali ka na. Pero sa susunod, madala ka na. Huwag ka lang nakikinig sa bawat salita. Maghanap ka ng gawa. Sinabihan lang na iahon sa hirap, naniwala na. Sinabihan lang na matatapos ang korupsyon, ibinoto na. Pinangakuan lang ng magandang buhay, bumigay na. Tandaan, ang salita na walang gawa ay pawang ingay at kasinungalingan. Malinaw? Ang salita na walang gawa, pawang ingay at kasinungalingan lang. Pero kapag ang salita ay nakikita at nararamdaman sa gawa, ito ay nagiging katotohanan. Yan ang hanapin natin sa susunod. Hindi lang salita, kundi katotohanan. Sinabing magiging 20 ang bigas, dapat maging 20. At dahil hindi naging 20, huwag ka nang maniwala. Hello? Huwag puro tayo naniniwala. Ang bilis natin makalimot. Madala. Kung mahal ang Diyos, dapat pinaglilingkuran ang kapwa. At gaya ng pag-ibig, hindi lang dapat pawang salita, kundi salitang dapat ipinapakita at ipinaparamdam sa gawa. Amen? Amen.